So, bakit nga ba hindi umaasenso ang Pinas tuwing may uupong bagong termino? Nung nakaraang content ko ay we talk about bakit nga ba ang Pinoy ay isa sa mga pinakamababa ang IQ sa buong mundo. Umabot ito ng more than 1 million views. Madami ang sumang-ayon, meron namang hindi. Lahat naman ng opinion ay valid yon. Kasi may kanya-kanya din tayong pinagmumulan ng perspective. Pero tulad nga ng sabi ko, ang basis ng content ko na yon ay result na ginawang test at base sa personal ko na observation sa culture and behavior ng tao. And then as I read the comments, which is ginagawa ko talaga as long as kaya ng time ko, ay meron akong napansin. Ang daming comments na talagang nakaturo at nire-relate ito sa politics. I will be honest with you, friend. I have these rules in my platform, which is dapat may mga iiwasan ako na pag-uusapan o magbigay ng personal opinion kung wala naman talaga akong alam or karanasan sa mga bagay na yon. Ito ang top 3 na iniiwasan kong i-content. Politics, religion, at mga gender issues. But may slight consideration. Tulad ng pwede kong i-content yan kung may pinagbasehan lang ako. Meaning parang nagre-report ako or taga-balita lang ako sa nangyari or nakalap kong information. Yung opinion ay hindi direktang galing sa akin lang. Gets? So, sige, proceed tayo kung anong totoong purpose ng videong ito. And dahil nga umabot sa more than the-require ko sa isang pag-survey ko sa mga comment section, if interested ka na i-share ko yung nalalaman ko from my friend na dating nasa politics, ay i-share ko na lang din to sa'yo. You may or you may not already know this, but here we goes. Sabi ng kaibigan kong dating nasa politics, kaya lang naman daw hindi umaasenso or umuusad ang bansa kapag may bagong uupong termino ay dahil wala talagang planong ituloy ang mga nasimulang proyekto ng kanyang sinundan. And you won't believe kung gaano kababaw ang rason. Dahil daw ayaw ng bagong naupo na maalala ng tao ang dating nakaupo sa pamamagitan ng mga proyekto niya. Dahil kapag itinuloy niya ito, ang credit ay mapupunta lamang sa sinundan niya dahil ito ay kanyang ideya. Which is di rin natin masabi kung kaninong original idea din talaga yung project kasi baka inangkin niya lang din yon mula pa sa mga nauna pa na sinundan din nilang nakaupo noon. Ang malungkot niyan ay kahit pa man daw kapartido nila ang pumalit sa pwesto ay pareho pa rin ang kalalabasan. Dahil mahilig nga silang magpabida sa personal nilang nagagawa. For them, that is how the way they wanted to be remembered by the people. And here is the theory I know. Ayaw talaga nila na umasenso o maging matalino ang mga taong nasasakupan nila. Di ko nila lahat pero madaming mga nasa posisyon ang ginagawa itong strategy. Ayaw nilang umangat sa buhay ang nasasakupan nila. Dahil kapag lagi kang nasa mahirap na status ay mas madali kang makontrol. Paano? Simple lang. Dahil kapag ikaw ay hikaw sa buhay, wala kang panahon para mag-isip, mag-analyze at questionin ang pamamahala nila. Oo, maari kang magreklamo pero kapag nabigyan ka na ng ayuda, tatahimik ka na kasi napakain ka na nila at syempre, mabango na ulit sila. Parang superhero pa nga. Di ka rin ba nagtataka? Todo pabungga sila kapag piyesta pero hindi nila magawang ipaayos ang kalsada. May pa-free concert pa, pa-raffle, pa-contest, pa-liga o kung ano-ano pa. Pero pagkatapos niyan, balik ulit sa nganga. Dahil mas gusto ka nilang aliwin para ma-divert ulit ang attention mo palayo sa totoong sitwasyon na nangyayari sa'yo. Kaya pansin mo, mas madaming nananalo na ini-entertain lang tayo kahit hindi naman qualified ang background nila para maupo. Sinasayawan, kinakantahan at pinapakilig lang tayo. Siya na ang binoto. Gusto mo real talk? Bakit malakas ang bansang Pilipinas noon compared ngayon? Ito ang fact. Ang mga pinapaupong leader noon tulad ng sa Senado ay may mga diverse professional qualifications. Mga lawyers, doctors, educators, journalists at iba pa. Which they give a significant contribution to the legislative foundation of the Philippine Senate, shaping its early policies and direction. Pero ngayon, sasayawan ka lang ng budots, pwede na. Mag-hire lang sila ng banda at artista. Goods na. So, in connection to my past content na bobo daw ang Pinoy, let me ask you, my friend, do you believe na sinasadya talaga nilang hindi ayusin ang educational system nating mga Pilipino para manatili tayong bobo? Anyways, ikaw pa rin makakasagot niyan. Dahil kapag pinagtagpi-tagpi mo ang aking sinasabi, magigets mo to. Nasa'yo pa rin ang final conclusion ng lahat ng shinare ko sa'yo ngayon. Well, I'm not here to dictate which is right or wrong, which is good or bad. I'm just a friendly reminder. Peace.